Ito na yung update dun sa mga ginagawa sa bahay namin. And in fairness, muntik nang umalikabok. Oh, boo. So for today's video, si Daddy Chan naman yung magvo-voice over. Back to you, Daddy Chan. I mean, back to me. So makita natin sa previous video, no? Inaantay na ngayon mag-dry yung cement na paglalagyan ng base o yung pinaka paa ng sink. Pinaka-importante dito yung pag-prepare ng bakal o yung paglalagyan din ng susunod na layer pagkatapos ng semento. May mixture din na ginagawa dito si Kuya, wherein hinahalo niya yung primer na gray na pintura kasama na rin yung epoxy catalyst. So, mga may experience na dyan sa pagpipintura, importante itong part na to, di ba guys? Kasi ito yung para maiwasan mo yung pagkalawang ng bakal. Saka importante yung part din pala based sa previous experience ko sa pagpipintura, kumuha ka ng magandang brush or as much as possible kung mayroong budget ka, gumamit ka ng bagong brush para hindi ka na mahirapan. Kasi minsan kapag luma yung brush mo, doon nagkakaroon ng mga buo-buo o kaya hindi maganda yung pagkaka-glide mo dun sa pagpintura mo. Tapos sa pagkakataong ito pala, ginamit ni Kuya Jan yung roller type na brush. Yan magandang gamitin yan sa mga flat surfaces katulad ng kisame, dingding, or in this case, ginamit ito sa mahabang surface ng bakal. So once natapos na nga yung pag-prepare dun sa pag-paint, sa pag-primer ng bakal na steel frame, ready for assembly na yan. Uunahin dyan yung back part para maipako na din dun sa pader para stable talaga siya. Ginagamit rin itong technique na ito, nakikita ko to sa mga cabinet, pinapako sa pader. So parang Lego, para mapagkabit-kabit mo na yung mga bakal na inassemble mo dyan, gagamitan mo na siya ng welding para magkabit-kabit siya. Ayan, may konting welding marks so makikita nyo, no? So ganyan na yung itsura niya. Somehow, may imagine mo na kung ano yung final product. Habang kinoconstruct nila lahat to, medyo na-imagine ko yung mula pagkabata ko, hanggang naging binata, hanggang sa ayan, nagkaroon ako ng asawa at anak. Medyo nakakapanibago kasi ang tagal kong nakagisna na ganun yung itsura ng kitchen namin. Lumaki ako na yung sink is ganun na yung itsura, yung tiles ganun na yung itsura, pati yung lutuan, nakahiwalay. So makikita natin dito, even yung lighting, sobrang nag-iba na siya. Nilagyan pa nga namin ng ceiling fan. At mas lalong naging presko nga yung loob ng bahay. Kahit walang aircon, kahit ceiling fan pa lang yung nilalagay. Parang yung soft breeze na nanggagaling sa fan is daman-dama mo talaga. At nakikita rin natin sina Kuya, hirap na hirap din. Hindi talaga kaya to ng isang tao lang. Kailangan ng tulungan. Team effort talaga yung kailangan dito, guys. Kasi mahirap iangat yung pinaka-frame at yung cabinet para maput siya in place. At kung mapapansin nyo din, napagkasundaan namin ni Mami Chin tsaka ni Lola Lita na gumamit ng mga neutral colors lang, no? Or kumbaga yung parang minimalist design. Kasi ang lakas niya maka-aesthetic. Tsaka sobrang linis tignan, ang ganda sa mata, yung gray, yung white, pag nag-combine sila. Modern looking na yung bahay. Tapos yung addition pa ng mga cabinets na to is yung closed door, tapos wala ka nakikita. Di katulad nung before, glass siya, transparent yung pinaka-cabinet namin. Kaya kahit anong ayos mo dun sa mga nilalagay mong restocking, yung mga binili mo sa grocery, mga pagkain, kahit anong ayos mo sa kanya at organize, dahil nakikita mo at hindi sila pantay-pantay, hindi na siya masyadong aesthetic. Pero this time around, nakasarado lahat ng cabinet, which is yun naman yung modern na style na nakikita natin, lalo na yung mga tambay dyan sa Pinterest, sa mga Google Images. Yun din yung uso ngayon na ginagamit sa mga kitchen. At saka pag pinapanood mo sila Kuya sa paggagawa, nakakatuwa din kasi it's a form of art yung ginagawa nila. Kasi makikita mo how they execute yung plans ng engineer or kung may contractor kayo, may foreman kayo, ine-execute nila end product ng client or in this case, yung gusto makita namin as kami yung may-ari ng bahay, na-execute talaga nila. Tsaka sometimes nakapagbigay pa sila ng mga suggestions pa na mas nakita nila sa mga previous na mga naging project nila na bahay or restoration, ganyan. Kaya ang ganda rin kapag yung mga nakukuha mo mga contractor or yung mga workers na pag sa paggawa ng bahay is marami na rin experience kasi alam na nila kung ano yung mga do's and don'ts. Although wala rin mong masama sa pag-DIY. Ang ganda kasi nung may experience, alam na nila na, ops, wag mong gawin to kasi possible na mag-cause siya ng additional na issue. So, ayun lang. Please stay tuned for the next parts. Abaw!